February 6, Yes! 2017, and it is 5:09 in the morning. Yes, it's a Monday morning, no? Balik na naman tayo sa ating mga usual na gawain, trabaho. Oo, at sinabi nga ng ating mga kasamahan sa huntahan, meron pong transport strike ngayon, pero hindi nga natin alam kung ito ay masabi po natin widespread because isang grupo lang ito, yung stop and go. No, yung mga ibang jeepney operators ay hindi sumama sa transport strike ngayong araw. Oo, pero syempre gusto natin i-welcome ang ating, hindi ko na masabing bisita to dahil parang semi-regular na to, suki-suki sa atin to. Doc Camille in the house! Good morning! Good morning! Good morning! I'm back! Oo, you're back. Dati ano lang nagigist. Ngayon, ano ka na? Resident ka na dito. Ano to, suking bisita namin dito sa bahay. So mamaya makasama natin all throughout the show itong si Doc Camille para bigyan tayo ng mga iba't ibang mga advices. Ano? Pero bago ang lahat, tulad ng ating nakasanayan, meron ulit akong katanungan sa inyo ngayong umaga. Kayo ba, ano yung mga madalas nyong, kumwari parang, of course, may mga times sa buhay natin, minsan parang naliligaw tayo ng landas, meron tayong mga nagagawang mali. Ano yung ginagawa nyo para, kumbaga, makabalik kayo sa tamang landas at makagawa muli kayo na mabuti? Okay, alam mo kasi kumisa napakahirap para sa isang tao na talagang yung naligaw ka na, tapos kailangan bumalik ka, no? Kumisa, no, yung pagbabago na gagawin natin, kahit nakadiretso na, lumiliko pa rin eh. Kaya nga pag sinasabi natin kung yung halimbawa kung nagkaroon ka ng problema na halimbawa emotionally or sabihin natin naging drug addict ka, ang inaalalayan hindi yung hindi yung during the rehabilitation after the rehabilitation. Yes. Dahil kasi yung after the rehabilitation ang crucial. Oo, tapos ngayon kumisan doon ka nag-iisip ng hindi maganda na umaabot sa punto na nadidepress ka, bakit nagkakaganito, samantalang reform ka na supposedly. Yes. So yung pagbabago talagang napaka-importante yan at talagang todo alala yan dapat gawin pagdating sa ganyan. Dahil kasi yan yung pararaan para sa ganon sabihin mo, I'm a new person. Yes. I'm born again, parang ganon. Oo. Kasi napakahirap talaga. Correct. Hindi mo yan magagawa minsan overnight, no, Doc Camille? Minsan nga lifetime conscious effort pa nga yan, di ba? Para talagang makapagbago. Oo. Tsaka kumisan ang hirap pag nagkaroon ng tinatawag nating stigma. Kasi yung stigma, halimbawa pag napreso ka or kaya napasok ka sa isang institution, tapos gusto mo magtrabaho, hindi ka sigurado may tatanggap sa'yo. Yun So ang yun mahirap. yung problema, yung gusto mo magbago pero even the society parang nare-reject ka, so ang hirap talaga. Ang hirap talaga. Pero gusto natin malaman kung ano nga ba yung sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa ating tanong. Ano nga po ba ang dapat gawin para mabago ang sarili at para makapagbalik loob sa Diyos? Ang sasagot po niyan is Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking. Sa Gis 23 ni Jeremias, ganito nakasulat. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi natin kaya na yung atin sarili ituwid. Wala tayong magagawa para tayong makapagtuwid, ano? Ang gagawin lang ng tao siguro, wala siyang gagawin, kundi sasampalataya ka muna sa Diyos. Maniwala ka muna, sumampalataya ka, tapos tutulungan ka ng Diyos. 16 ng Kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. It is the heart of a man that plans his ways, but the Lord directed his path. Ang Diyos lang ang makakapagtuwid sa atin, hindi natin kayang ituwid ang atin sarili. So the first step to take is to believe in what God can do for us. Sumampalataya tayo kung ano magagawa sa atin ng Diyos. That's the first step. Then the rest will be God's action. Pagka tayo'y sumampalataya sa Diyos, magtatrabaho siya within us. He will work in our being para tayo ituwid. Pero kung tayo mag-isa, hindi natin kayang ituwid yung ating sarili. Sumampalataya ka lang sa Diyos, kapatid. Pagkatapos, ang Diyos ngayon ang magmamaneho. Kumbaga sa sasakyan, yung sasakyang mag-isa, hindi siya makakatakbo ng matwid.
kailangan niya driver. Pa-drive ka sa Diyos. Bahala siya mag-direct ng iyong mga hakbang, sabi ng Biblia. At ang isang pangunahing step to take, pagkatapos na ikaw ay sumampalataya, magpasakop ka sa Diyos. 4:7 ni Santiago. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Yan po ang batas, yan ang sinasabi. Sasampalataya ka, tapos papasakop ka, ang Diyos na ang susunod na gagawa. Ang Diyos kasi ang makakagawa para tayo ay mapabuti. Walang iba. Nasa Juan 15:5, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ganito. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Apart from me, you can do nothing. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa, sabi ng ating Panginoon. So, ang Diyos talaga makakagawa. Ating sarili, hindi. Hindi natin kaya, kapatid. Siguro naisip ko lang, Doc Camille and Kong Ering, kaya may mga tao na hirap magbago ng tuloy-tuloy kasi masyado nilang inaasa sa sarili nila na sila lang ang magbago on their own. Kailangan talaga kasi may guidance, hindi lamang ng mga taong mahal mo sa buhay. Tulad nga ng sinabi ni Brother Eddie, kailangan may guidance ka ng Panginoon. Kailangan i-recognize mo na kaya kanyang baguhin, na kaya kanyang gawing mabuting tao, no, para ikaw ay tuluyang makapagbagong buhay nga at maging mabait na tao at makagawa ng mga mabuting bagay. Ay, totoo yun. Dahil kasi pag yung, kung tutusin nga yung mga taong nire-rehabilitate, talagang pinapa-level up ang spirituality. Kasi once na-level up ang spirituality mo, parang alam mo na kahit pa paano masasurvive mo eh. Lahat ng mga susunod na mga hakbang, talagang, kaya nga, ang sinasabi nila, hindi na tinatawag na pagkatapos ninyong, ito yung taong nagkaroon ng mental illness. Hindi. They're called mental survivors. Dahil kasi nga parang na-survive na nila yung and then ito na. Talagang kailangan todo panalangin dahil kasi yun ang makakatulong sa kanila. Kumapit lang sila. Oo, at saka kung may takot ka sa Diyos, parang hindi ka naman talaga gagawa ng mga masasamang bagay, di ba? Oo. Kaya maraming salamat kay Brother Eddie Soriano para sa atin naging Biblically Speaking ngayong Monday morning. Oh, mukhang ikaw pupunta sa kusina. Ako pala ang magluluto. Kasi, ako ang pinakabata. Ako na pag-uutusan magluto. Di ba ganun sa bahay? Yan ang advantage ng matanda. Nagatikin ka na. So, umpisahan na natin ito. Nakakaisa na ako. Pagkago natin ang ating quick meal. Nako, I'm sure ma-enjoy nyo to at ako, I'm sure ma-enjoy ko rin to dahil walang Yes. gulay. Pero dahil paborito natin dito sa bahay ang mga anything na makeso, sigurado ma-enjoy nyo ang ating quick meal dahil ang ating pong iluluto ay ang cheesy chicken balls. Wow! Nakatikim na ba kayo ng ganyan? Di pa. Ngayon pa lang. Ngayong morning pa lang. Okay, so wag na natin ito patagalin. Ano ba ang ating mga ingredients? Of course, nandyan ang ating chicken breast, ang bida ng ating meal na iluluto ngayong umaga. Salt and pepper to taste. Meron din tayong flour, yogurt, cheese, oatmeal. Oh, very healthy. And of course, ang ating oil na gagamitin sa pagluluto. Alright, so paano ba itong ating quick meal? Let's start it in 3, 2, 1! Alright, sa isang plate, ihanda po ang ating chicken breast. Lagyan po ito ng salt and pepper to taste. And halu-haluin lang ng kaunti. Then, idagdag na po ang ating flour. Ayan, parang breading po natin yan. At sa kabilang plate, i-prepare naman po ang yogurt. At dito naman po, ilagay ang ating chicken breast. And of course, ibalot po ang cheese sa loob ng ating chicken breast. I-roll lang po ito sa ating oatmeal. Naku, very healthy yan. At ito ay ating iprito na. And tada! Wow! Ito na po ang ating finished product. Yan. Paano itong
another take sa cordon bleu, di ba? Pero this one, meron tayong coating na oatmeal, tsaka mas maliliit ng bahagya. No? Tsaka walang ham, kasi cordon bleu may ham, pero parang ganun din siya. So, tikman na natin. Sandali, kailangan tumikim din kaya dadaling ko na to sa inyo. Dahil ilang peraso lang naman to. Ayan, Doc Camille. Deluxe. Oo. Talagang with matching Ay, mainit pa siya. Mainit pa. Mainit to. Talagang Oh, Angel, kumain ka na rin. Kahit kararating mo lang. Mainit mainit. Masarap. Mainit. Ay, ang sarap. Mainit. Oo nga. Sarap. Partida pa yan, wala pa itong sauce ha, pero masarap. Yum. So habang Okay na kumakain siya. kami, Kong, Okay, puntahan muna natin ang ating price update. Mula kay Good morning, Kuya! Good morning po sa inyong lahat, mga kasangbahay. Ako po si Kikay at ito pa rin ang Palengke Price Watch. Nagbabalik po ko ngayon dito sa Susano Market in Novaliches, Quezon City. At ngayon na alamin natin magkano na nga ba ang presyo ng ating mga paboritong gulay. At syempre, nandito ako ngayon sa tindahan ni Ate Loy. Magandang umaga po. Ito mga kasangbahay, good news dahil malaki po ang binaba ng presyo ng ating bawang. Dati po itong 145 pesos per kilo. Ngayon po, 100 pesos na lamang. Itong ating sibuyas 70 pesos per kilo. Ng ating kalamansi at yan po ay makukuha ninyo sa presyong 80 pesos per kilo. Ang palaya, dati 100 pesos per kilo, ngayon po 80 pesos na lang yan per kilo. Ang presyo ng ating labano sa dating 75, ngayon 50 pesos na lang per kilo. Hindi mo pagpapahuli dyan ang ating ginger sa presyong 80 pesos per kilo. Ngayon, alam nyo na ang presyo ng ating mga paboritong gulay dito sa tindahan ni Ate Loy. At syempre dahil dyan, bibigyan natin siya ng t-shirt mula sa Good Morning Kuya. Thank you, Ate Loy. Ayan, okay mga kasangbahay. Gusto ko na rin po kunin ang opportunity na ito upang pasalamatan syempre si Kapitan Asuncion Visaya at si Mayor Herbert Bautista ng Quezon City. Ako po si Kikay at ito pa rin po ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning Kuya. ano po ang naging mga presyo ng ating mga gulay at mga prutas dyan sa Susano Market, diba? Tulad nga na lagi sinasabi ni Kikay, ano ba yung naging sinasabi? Sabi niya, gumising ng maaga baka makabuena mano ka pa. That's right! Doki. Okay, kung meron po kayong katanungan patungkol sa inyong kalusugan or legal concern, mag-text or tumawag lang sa mga sumusunod na numero. 442-6256 or 442-6257 at sa Globe naman po ay 0995-582-3762 at sa Sun 0932-9475-386 o mag-send ng message sa aming Facebook account www.facebook.com Good Morning Kuya. I-type lang ang inyong name, age, location at ang inyong katanungan. And, good morning Kuya, would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And Live It, take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay at OsteoGuard tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! La 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 la. Ayan, nagbabalik po ang Good Morning, Kuya. It's TGIM. M. Thank God it's Monday. February 6 po, 5:26 in the morning. Sa mga lahat pong dapat pumasok, kayo po ay gumising na. May pasok sa eskwelahan, ganun din sa trabaho. Tulad nga na nabanggit ni Attorney G kanina, meron pong mga ilang transport group Isa. na mag-welga. Oo, Isa ngayon, lang, no? stop and go. Oo, so malamang medyo may mga pag-antala na Konting naman aberya. sa kalsado. Pero alam mo, medyo naman na sa atin, no, di ba? Hindi na yun unusual na traffic tulad nga ng mga pinag-uusapan natin kanina. Talagang lagi tayo naaabala sa traffic. Pero yun na nga,
tayo po ay umalis na maaga, maggayak na maaga para hindi po tayo nga ay maabala dyan sa traffic. At like what I've said, thank God it's Monday. Tuloy-tuloy po ang ating public service dito po sa ating ikonsulta mo. Mula po sa ating 1,360 satellite monitoring centers, may mga magtatanong po. Ito po ay katanungang legal. Kung ang una po magtatanong via text message ay si Jose Ramirez. Mula po siya sa San Jose, Mindoro. Ang kanyang katanungan, meron po kami na pinirmahang contract to sell ng buyer at ako bilang may-ari ng isang 136 square meter na residential lot. Notarize po ang contract, nakabayad na ang buyer ng almost 70% of the contracted price, pero bigla po siyang umatras sa bilihan at binabawi po niya ang pera na napabayad na. Para po maibalik ko ang pera niya ay kailangan mabenta ko sa iba ang nasabing lote. Tanong ko po kung legal po ba ang pag-atras niya sa bilihan, gayong merong contract kami, at legal po ba na ibenta ko ang lote sa iba? Salamat po. Well, yun nga maganda kasi sana kung naipagkonsulta sa isang lawyer, no? Yung contract to sell, usually meron niyang penalty clause. Kapag hindi mapatupad ang contract to sell, syempre, nakalagay dyan kung ifo-forfeit yung buong bayad o ibabalik with penalty yung buong bayad. So kung sabihin natin hindi matutuloy dahil hindi na kayang bilhin yung buong lupa, no, at even if at 70%, kailangan at hinihingi yung refund, no. Usually meron rin yung penalty na dapat bayaran ng bumibili. So if not the whole 70%, dapat 50% ang ibalik, no? Dahil hindi naman makatwiran na ifo-forfeit mo yung buong binayad mo at hindi na matuloy yung pagbebenta. So yun nga yung nagiging problema. Kung minsan, akala nga natin magaling na tayo sa pagsusulat ng kontrata, meron kung minsan hindi natin inaasahan na mangyayari, no? So may karapatan naman bawiin dahil hindi naman niya makukuha yung buong yung lupa, pero hindi yung buong 70% ang pwedeng i-refund. Oo. So it's better to talk to a lawyer para at least yung mga possible incidents na pwede mangyari covered sa isang kontrata. Parang ano rin yan, di ba, kung yung pagka nagre-renta ka ng mga apartment o bahay, di ba, magbabayad ka ng mga ilang months, X amount of deposits, 1 year or 2 years. X amount of advance. Pag hindi mo na tapos yung kontrata, hindi mo na makukuha yung yung inyong binayad na advance. So, ganun pala yun. Okay, Kong, itong I hope nasagot po ni Kong Erin yung katanungan ni Jose Ramirez. Maraming salamat sa iyo. Ito naman, Kong, via text message pa rin. Siya ay mula Caloocan City. Siya po ay si Mr. Lito Lumibaw. Ang kanyang katanungan, umalis papuntang Japan ang asawa ko para magtrabaho. After 2 days ng flight niya, biglang tumawag sa akin yung recruitment agency niya. Ang sabi ay buntis daw ang asawa ko ng 15 days. Tapos naka-hold daw siya ngayon at pinagbabayad kami ng damages sa agency. Halos $2,000 ang pinababayad sa amin. Hindi ko pa po kumpirmado kung totoo yun at hindi naman alam ng asawa ko na buntis siya. Ano po kaya pwede namin gawin? Saan po ako pwedeng lumapit? Salamat po. Hindi natin alam. $1,000, that's hindi. what? First, hindi natin alam kung scam o hindi, no? Ang kailangan tignan yung kontrata itself. Ano nakalagay sa kontrata? Kung for example, buntis o na-aksidente, yung kasambahay na nagtatrabaho sa abroad, ano yung mga penalty clauses na nakalagay dyan? Ako, kailangan meron pang makuhang ebidensya tayo, no, na magpapatunay na buntis yung asawa niya. Pangalawa, ano ba nakalagay sa kontrata? So, hindi dapat umasa lamang sa sinasabi ng recruitment agency, no, na buntis yung asawa niya. Baka scam Ang pwede po natin magbigay ng payo sa kanyang asawa, pumunta sa consular office sa bansa na pinagtatrabuhan at humingi ng tulong doon, no, at magpatingin, no, kung totoong buntis o hindi siya. At malaman rin sa kontrata, dahil meron naman kopya ng kontrata nape-penalize ba o ipe-penalize ba ng employer
yung kasambahay na nagtatrabaho po doon kung makita na siya ay buntis. Hindi natin alam, no? So importanteng tignan yung kontrata at mapatunayan po natin na talagang buntis yung asawa po ninyo. Okay, so ayan po yung katanungan ni Lito Lumibaw mula sa Caloocan City. Okay? At of course, tulad po ng ating laging binabanggit dito, tuloy-tuloy po ang ating serbisyong publiko at send in your questions with regard to your legal questions sa aming social media accounts. Ganon din ang ating mga linya ng telepono, which is kanina po pinalabas natin sa ating This time around ko, ano ba ating Of course, ang ating word for the day. Word for the day. Dispensable. Adjective. Capable of being dispensed with or done without. Not necessary or essential. Example sentence. Computers have made typewriters dispensable. In Tagalog, hindi sapilitan o hindi na kailangan. Immaterial. Oh, dispensable. Okay. Ako na naman. Of course. Anyway, with the advent of cell phones, landlines now have become dispensable. Wow, pwede. Naalala ko yung nanay ko palaging sinasabi sa mga tauhan namin, everybody is dispensable except the owner. Pwede. Tama naman. Okay, yung dalawa. Sige, ikaw. Parang in line din na naisip ko kay kay Doc Camille. Kasi lagi nila sinasabi, no one is indispensable, di ba? Sinasabi na. Pero ako sinasabi ko naman, everybody is dispensable. Binaliktad lang. Ano naman tayo, yung tulad nga nung sinasabi nila, ano ba yun? The evidence that the legal counsel has presented to the court is dispensable. Immaterial, di ba? Okay. Pero, ito. Yung isang kasamahan natin, hinahanap Whereas natin. daw. Rina! Hi, Angela! Good morning! Good morning sa ating mga kasambahay. Nandito nga tayo ngayon para bisitahin si Mr. Ona Valiente. Dahil alam nyo ba, ang February nga ay hindi lang buwan ng pag-ibig, kundi buwan din ito ng National Arts. Kaya nga meron tayong tinatawag dito na National Arts Month. Ito ay Presidential Proclamation number 683 noong January 1991 ni former President Cory Aquino. At this morning, makakasama nga natin ng 20 years na sa industry na isang visual artist na si Mr. Ona Valiente. Good morning, sir! Good morning, Mr. Ayan. Kasalukuyan nag-drawing nga si Mr. Ona kasi ito caricature namin dalawa ni Ayan. No? So pinadrawing ko na muna si Ayan pero mamaya on the spot niya akong idodrawing. Pero patungkol po sa visual arts, ano po ba ang visual arts? Well, ang visual arts, ito yung when you speak visual arts, no, painting, sculpture, drawing, ayan, lahat ng mga ganyang klase na nakikita natin na nai-exhibit. Ayan, o dito sa ating paligid nga, no, sa loob ng bahay ni Sir Ona, makikita niyo yung iba't ibang mga artworks niya, pati na rin itong mga backdrop na ginagawa niya for parties, diba? Ayan, katulad nito, ano to? Ano yan, back to the 80s, 90s, ayan, ang theme niya. Ayan. Sir Ona, mahirap ba mag-drawing kapag for a start, no? Kung ikaw ay wala talagang katalan-talan katulad ko na mag-drawing, ayan. Actually, talagang kapag ikaw starter ka, beginner, mahirap talaga. Mahirap. Oo, mahirap. But syempre, di ba, it takes a lot of practice. So, kung gustuin mo talaga. Kung kahit wala kaming talent, madedevelop naman din namin Lahat yun. ng tao merong skill sa arts. Aha. So, ito lang siguro hindi pa nila na-discover pero lahat tayo merong skill sa art. So, yun. Develop na lang yun. Practice yan. Ano po ang mga paborito niyong i-drawing, Sir Ona? Ako, ang paborito ko i-drawing. Kasi depende yan sa mood Aha. Diba? Kapag halibawang like sa painting, mas gusto ko yung kung ano yung nararamdaman ko sa paligid. Okay. Okay. More on Yung- nature, sceneries, More on current events ako. Okay, So, okay. mga ganun. Oo. More on, dati, nung mga medyo bata pa na, more on politics yung mas gusto kong subject. Pero ngayon, kung mga nalinya ako sa mga events, more on na ako, sa mga characters,
portraits, ito caricatures, ayan. Ang ano ko, ayan. Ayan. Alam mo ba, speaking of events, hindi lang ito yung first time na nagkasama namin ni Sir Ona kasi nakita ko nga siya sa isang children's party at mamaya, ito-demonstrate niya sa atin kung paano nga ba itong on-the-spot na caricature art niya. Pero for the meantime, balik sa inyo dyan sa bahay ni Kuya. Angela? Oh! Excited na ako makita kung anong kalalabasan ng caricature niya. Start na kay Ayan. Ang ganda na. Wow! Dapat pati ikaw. Oo. Mga kari-kari na yan. Pati ako mamaya. Si Rina madali lang, manipis lang eh. Buwit lang ba? Oo. Sige, babalikan ka namin dyan, ha? Rina, dyan. Asa ba si Rina? Valiente Arts sa Pasig City. Oo. Okay, eto naman, oh. Tuloy-tuloy talaga ating pag-uusap ang talakayan. Ngayon to maganda to Maganda tong topic natin ngayon. Of course, bago ang lahat, panoorin po muna natin to para sa ating ikonsulta mo. Ang mga gadget ang isa sa mga karaniwang ginagamit ng mga magulang para patahimikin o patahanin ang kanilang mga anak. Lalo na pag may tantrum sa mga ito. Pero advisable nga ba na gawin ito ng mga magulang? Ano-ano nga ba ang posibleng maging epekto nito sa mga bata? Kailan nga ba ligtas na paggamitin ng mga gadget ang inyong mga anak? Yan ang ating tatalakayin ngayong umaga. Okay, Doc Camille! Good morning, Diba? Lê. Good morning ulit sa'yo. Ayan ang ating topic ngayon. Kailan ligtas na paggamit ng gadget ang mga anak? Kasi Doc Camille, alam natin na isa sa mga ginagawang solusyon ng mga magulang kapag maingay yung bata o nasa isang Salpakan. event, no? Oh, ito yung iPad Para o tumahimik. tablet. Tumahimik kayo. Do not disturb busy. me. Dati TV yung ganun, di ba? Yung ginagawang yaya nila Second yung yaya. TV. Second yaya. Ngayon naman iPad na or mga Totoo cellphone. Ang mahirap dito, no, una, yung positive side. First, as early as 2 years old, yung tinatawag na dexterity sa mga kamay na de-develop. Yung So motor. talaga yung Hand-eye contact. tapos talaga nagkakaroon ng coordination. Tapos yung mga tinatawag na sa mga yung sub-areas ng intelligence, yung spatial relationships, yung mga ganon, gumagaling ka talaga. At the same time, makikita mo na yung bata parang, paano niya nasagutan yun? Parang mas magaling pa yung mga bata kaysa sa matatanda, lalo na sa mga games na mahihirap. Tapos nasasagot nila. But, ang problema dito, they become pacifiers. So, di ba, pag noon, nauso talaga yung mga pacifiers. Sabay, sa Europe pa rin at saka sa US talagang gumagamit pa rin ng pacifiers. Pero dito sa atin, nakita natin kasi yung ill effects ng pacifiers. Nakita natin na, pag binigyan mo ganito, tatahimik. Ang problema, pag tinanggal na yung gadget, Magwawala. Oo, nagwawala. Ngayon, sana na makita ng mga magulang, kung yung, di ba merong mga games from PSP, yung mga Wii, ganun. Pag nakita niyo yung mga nakalagay doon, bago nag-uumpisa yung game, kasi hindi natin tinitignan, may mga may mga maliliit na mga instructions doon na hindi dapat sumasobra ng 2 oras ang paggamit ng tablet at yung game na yon. Kasi, unang-una, yung mga spectrum ng lights, pag sumobra yung flashing dahil kasi di ba iba nakahawak na ganon. Pero may pagkakataon na talagang di ba tuwang-tuwa ka na nakikita mo yon. It can simulate a seizure. Actually, if I may add, Doc, meron recently mga several weeks ago na napabalita, isa sa mga, I just forgot the name kasi isa sa mga famous na YouTube parang mga vloggers kung tawagin, ay namatay. And ang edad niya is around 20 to 21 years old. Namatay siya because talagang everyday, since ang show niya is about yung pinapakita niya paano yung gawin itong specific game na to, ganun, nag-seizure siya, hindi niya alam na hindi alam ng magulang niya na ilang oras na pala siyang patay doon sa loob ng room niya because all he did talaga is in front of the computer or yung laptop or yung gadget. Totoo yun. Kaya halimbawa, pag nakaharap kang ganyan, tapos may mga pagkakataon na gusto mo na i-toilet train yung bata, kaya lang dahil kasi nga nakaganyan siya, hinahayaan mo naka-diaper na lang. Hanggang sa it comes to a point na hindi siya natututo na
oh, you have to put down itong gadget nito, itong tablet nito, tapos pupunta ka ng CR. Tapos pagkakain, sige, idalagay na lang din dyan yung pagkain. Basically, nawawala Wala ng talaga disiplina ng yung bata. disiplina na kailangan pumunta sa lamesa para kumain. Kailangan pumunta sa toilet para gawin itong personal hygiene. Kaya nga kung minsan magugulat ka na lang yung changes na biglang sanay na sanay itong batang ito dati na nagagawa yung routine niya, tapos biglang nagkaroon ng bagong gadget, bagong ganito, nasa kwarto, nagkukulong. So it can really develop not only yung physical illness na from sakit ng ulo, migraine, tapos constipation or diarrhea or UTI, Halo-halo. lahat ng klase. Tapos yung mga Chain possible reaction. naman na sabihin na natin psychological illness comes from yung dahil ayoko nang makipag-usap sa ibang tao, pwedeng because of depression, dyan na lang siya Dyan na lang nakatuto. siya. Or pwede rin na it can cause yung aggressive tendencies dahil kasi nakikita niya na palaging gano'n na puro ma-action. Hindi niya Gagayahin. alam kung paano mag-react sa mga ganitong situations. Nakikita niya kung ano yung nai-imitate. Yes. So, ang pangit nung yung sobrang exposure, pangit din naman yung hindi ka exposed sa ganyang bagay. So, Doc Camille, di ba sabi nila tama rin daw kaming mga bilang mga magulang, talagang magsiset ka ng time limit na para itong anak mo ay pwedeng gumamit ng gadget pero like for a certain time lamang of the day, hindi the whole day, di ba? Or one to sawa. Totoo yun. Kung tayo noon, di ba pag nasasabihin na ang TV natin hanggang 8 o'clock lang. Di ba? Titigil Oo. tayo. Tapos kasi matutulog na kayo. Dapat ganun din na meron talagang limit. Kasi ang mahirap sa atin, di ba? Sasabihin matutulog na ng 8 o'clock. Tapos nakita mo nakatalokbong. Yung pala pag nakatalokbong, nandun yung gadget sa loob. O yung cellphone. Ay, cellphone, gamit din ng gamit. So, baliwala rin yung So, talagang kailangan bigyan na, i-enforce yung discipline. Hindi mo naman sinasabi na tatakutin mo siya. Kasi ang punto dito, a good parent is also a responsible parent. Hindi yung sasabihin mo na good parent ka kasi binigay mo lahat. You should be responsible kung ano rin yung ibinigay mo sa anak mo. Baka mamaya naman kasi bibigyan mo tapos iterate mo lang na, hindi mo pa pwedeng gamitin. Parang binigyan mo ng laruan, hindi pa pwedeng laruin. Ito, pwedeng gamitin, pero you should know your limitations at saka at the same time, i-explain mo yung parameters ng paggamit. Kasi mayroong iba napaka-irresponsible rin na basta, eto, bahala na. Ganun. Pero usually, what would be the advisable age? Basically, siguro kung sasabihin natin na the moment na pwede, kasi may mga games Kasi, na pwede for toddlers talaga, 3 to 5 years old, meron na. Kasi kapag masyadong bata, hindi alam nila yung element of time no, kasi at kapag hindi alam yung element of time, pag kukunin mo doon nag-aaway. So what is the advisable age? Okay, kung 3 to 5, titignan nyo kung game siya, nakalimit siya ng 3 minutes May limit siya. Tapos pagkatapos nun, tapos na. Just like pag reading a book sa mga bata sa gabi, di ba may limited time din yan At wag mong sasabihin na ito yung pampaantok niya, hindi. Kasi isang magandang pamamaraan para maantok ang bata is yung pag-hug nyo, yung sinasabi natin, ihihili natin yung tatapik-tapikin na gano'n. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon na ang mga gadgets ang maging pangalawang magulang. Dahil kasi, usually, you become responsible na makikita mo na nakakabasa pagdating ng age of 7. Pero, just the same, ang exposure, limited to, wala pang dapat 1 oras. 15 to 30 minutes, that's it. Tapos, hanggang sa makondition siya na, hindi pinapagamit lang ako ng 15 minutes or 30 minutes. Dahil, di ba, tinuturo yung time na, kumisan pag sa nursery, di ba, yung paggamit ng relo or pagtingin sa orasan, i-follow. Simple instructions cannot harm you. Yung hindi mo pag-intindi dun sa mga simple instructions, dun magkakos ng danger. Ngayon magtataka ka, bakit yung anak mo sobrang tahimik? Or bakit yung anak mo sobrang gulo? Yun. Bakit yung anak mo biglang iyakin? Yung talagang nagkakaroon ng mga iba't ibang klaseng manifestations to the point na something negative. Tapos, hindi mo na kayang ayusin. Doc Camille, may question lang ako kasi like yung pamangkin ko, she is 6 or 37 years old this May.
medyo dependent na siya sa gadgets. So siya yung classic example na pag kinuha mo yung gadget, iiyak, hindi nga lang iyak, ngawa talaga. Oo. Nagwawala. Oo, nagwawala talaga. Yun, classic na wala ng bata. Pero how do you properly approach that? Paano mo babaguhin ngayon yung nakasanayan niya na ganun nga, na parang pinapabayaan siya. Ngayon, bigla mo siyang ililimit. How do you properly address that? Una-una, pwede natin sabihin na gagamitin natin itong gadget dahil kasi sa school activities. Ngayon, sinasabi ngayon na merong restriction. Siguro dapat sundin natin. Kasi ang bata, pag tinuruan mo, resilient yan to follow instructions. Kaya wag mong sasabihin na hindi ko kaya kasi ngangawa. In fact, pag sinabi mong umiyak, pag at the age of 7, okay lang, unless pag bata. Kasi yung lungs niya, mas lalo talaga. Mas maganda. Totoo yun, mag-expand, mas maganda. So, basically, pag ginawa mo yun na talagang i-win out mo, di ba, iba, pag nag-win out na sa paggamit ng feeding bottles, medyo hirap na hirap din. Magtataka ka dahil kasi ayaw kumain, dahil kasi gusto magdedede. So, ganun din yung punto na kailangan unti-unti rin. Hindi yung hahaltakin mo, tapos wala na. Tapos yung bata biglang parang ayaw na, wala ng interest. Make it a point na pag aabot ka sa puntong ganun, merong kapalit na of interest. Mag-enroll tayo sa swimming or kaya mag-engage tayo sa ganito or may arts kasi tignan natin. Tapos ngayon, tignan natin kung meron kakaparehas dun sa or isasali natin yung sa contest dun sa na nakikita natin sa internet. May mga ganon Usually may mga magugulat ka, di ba, yung mga vlogs, talaga nagbibigay na ng mga prizes din. Yes. So, give them of interest na, Oo, yung reward system talaga. Wag naman yung talagang sobrang yung reward punishment na pag hindi mo ginawa yung ganon. Wag. Be more or less talagang responsible enough na yung discipline, ikaw din yung yung tama yung firm ka. Bakit? Kasi baka umabot sa punto na nagwawala, ibigay na nga lang. So every time ibang magulang inisip niya, Bata pa naman, di ba, Doktora Camille? Mahina ang puso pag ganun. Great manipulator ang mga bata. Alam nila ang gagawin ng mga magulang nila. alam nila yung gagawin. Sasabihin ganun, sige mami, okay lang na Lalambingin lang. hindi ako sumama. Pero iwan mo dito yung gadget. Naisahan ka na naman. So dapat talaga, you have to be firm. Kasi kung hindi ka firm sa mga ganyan, alam na ng bata kung ano yung gagawin para sa ganun, yung mahuli nila yung loob mo. So, definitely affected ang discipline, affected din ang values, lahat affected. Chain reaction. Paminsan-minsan kailangan din pala ng pusong bato ng konti. Ay, oo. Kasi di ba, yun nga yung tinatawag na stubborn love Dahil kasi pag yung ganyan, magugulat ka, they'll become more efficient, tapos mas diligent, obedient. Lahat na ng klase ng positive na values, hindi mo na kinakailangan kasi makikita mo kung disiplinado isang tao, mas madali para sa kanya na makakope sa lahat ng sitwasyon. Yun naman, nakikita naman natin yung perks ng technology ngayon, 'di ba? Yung mga gadget na yan na nagdudulot ng mga magandang bagay sa atin when it comes to learning and etc. But then again, anything in excess ay masama. So, kailangan natin ma-regulate ang paggamit ng mga gadgets nitong mga batang ito. Totoo yan. Maraming salamat sa iyo, Doc Camille Garcia, para po sa ating i-consulta. Okay, puntahan naman po natin ang ating mga driving tips. Monica, kapag ikaw magpa-park sa isang elevated area, alam mo ba kung paano mag-park o paano mo iiwanan yung sasakyan mo? Lalagyan ko ng kalso. Oo. Mali ba yun? Tama na rin yun. Pero meron rin ibang mga dapat gawin bago mo iwanan yung sasakyan mo sa isang elevated na po. Panoorin po natin ito sa Manibela. Ang kahalagan po kasi ng tamang pa-parking para po sa kaligtasan din ng ating mga pedestrian, and then para po maiwasan din natin na makasira ng mga property ng ibang sasakyan. Ang pagpa-park ng uphill, dapat ang una natin gagawin handbrake natin.
And then, ikutin natin yung steering wheel natin pakaliwa. Ikutin yung sa kaliwa. At pangatlo, papatay ng makina, tapos ipe-first gear natin yung ating gear. Ang dahilan kasi, kaya natin inikot yung gulong pakaliwa, para pag nag-move siya downhill, ang mangyayari is tatama agad yung gulong natin doon sa gutter. So may iwasan natin continuous na gumalaw yung sasakyan pababa. Ngayon naman, kung tayo ay magpapark habang naghihintay, pero sa uphill, dapat po doon, nakaikot ang inyong steering wheel din, pakaliwa, at saka tayo naka-handbrake. Yan po kung aiwanan natin yung sasakyan na umaandar. Kaya hindi po ang dahilan niya, para pagbaba niya, tatama po agad yung gulong niyo pakaliwa, so hindi na maiwasan na pong continuous moving nung sasakyan. Ngayon naman po, kung magpaparking tayo ng downhill, ang procedure naman po, kung tayo iwanan natin yung sasakyan ng patayang makina, i-handbrake po natin. Unang gagawin na handbrake, and then iikutin nyo naman po sa opposite side. Pakanan naman yung inyong manibela. And then, patay ng makina, tapos i-reverse po natin yung ating gear. Ang dahilan naman po niya, para paggalaw niya naman pababa, ang gulong po is tatama agad doon sa gutter. So, maiwasan nyo rin yung continuous moving ng sasakyan. Alam po ninyo kung elevated. Kasi ang importante dito, this is an additional precautionary measure kapag bumigay yung handbrake at walang tao sa sasakyan. Or kung may tao sa sasakyan, naghihintay ng pasahero at bumigay yung handbrake, at least yung precautionary measure mo dito, yung gulong mo tatama sa gutter. Oo, sa gilid hindi magdidire-diretso. Kasi minsan, di ba, pagka nagdire-diretso, yung may tao na nandun nasa sa likod, o may sasakyan, di ba? Or merong establishment na matatamaan. So, ganun pala dapat, ginaganon yung gulong. Some people say, hindi advisable, pero it's advisable dahil kung minsan nakakasagabal raw yung gulong. Hindi naman Kaya nga may wheel well, no? Kung saan pwedeng gumalaw yung gulong. Okay. So yan. So dapat alalahanin po ng ating mga drivers ito dahil importante po yan for safety not only of your passenger or yourself, no, but all those around your vehicle. Puntahan po natin ang ating mga kaibigan sa Untahan, kay Attorney G, kay Jocas, at kay Beth. Good morning! Good morning, Kong! Ano kayang gustong gawin ni President Duterte sa mga pulis? Kasi ayaw niya ng retraining Baka matuto. Paglilinisin daw ng Pasig River. Pasig River. Oo, paglilinisin Pasig River. Baka mahirap. Tingin ko ilulublob. Sila ang hihigop ng dumi sa Pasig River. Pag di ka pa tuminuno. Pero sana hindi lang PNP, madami pang ahensya ng pamahalaan dapat linisin. Oo, dapat hindi lang yan. Kinakailangan mas mabibigat na parusa ang igawad sa mga yan. Bureau of Customs, BIR, LTO, LTFRB. Di ba? Marami. Kaya nga, nagkamali rin talaga kaagad nung pagkaroon kaagad natin ng tinatawag na giyera laban sa droga. Kasi nga, kaya hindi kaagad dapat nagkaroon ng giyera laban sa droga. Hindi pa kasi handa yung makikipaggiyera Kasi hindi rin naman niya alam na ganoon din katalamak pala ang mga operasyon sa loob ng PNP. As usual, pinagkakitaan. At dito nga lalabas uli. Nasaan yung listahan? Kasi yun nga yung isa sa mga ginagamit pang extort ng pera mula sa mga supposedly kasama sa listahan Kailangan ilabas na. Ilabas na. Importante. Ang Pangulo lang pwede maglabas noon dahil hindi siya pwedeng kasuhan, di ba? Kung basta yung fearless forecast mo, mabilisan lang. Sa usapang pangkapayapaan, kamusta na kaya yan? Palagay mo? Well, tingin ko, syempre, it's the President's prerogative, pero it doesn't stop still. Yung mga body language ba nila, nung nandun ka at napapanood mo sila, medyo sa palagay mo naman, mas malalim kaysa dito sa inaasahan natin na wala na. Tingin ko mas malalim. Tuloy pa rin yan yung pag-uusap, no? Supposedly, di ba may next round? Yes. Saan ba sana dapat ang sunod na next round? Yung sa February, hindi round ito. Just usapin tungkol sa ceasefire. Yung round talaga is on April sa Oslo. Ayan, okay. At mas tatalakayin namin na mas malawak yan mamaya. Puntahan muna natin sila Kuya at Monica para sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako, ibang nadinig ko
Hi, Kuya. Good morning. Good morning. Morning sa inyo tatlo. Oh, ibang nadinig ko. Dahil yung squirrel ko naninitsip na naman sa akin. Sino ba itong squirrel? Pakilala mo lang kay squirrel na Ano mo sabi ng squirrel ko? Kasi sinundan ba naman ako sa restaurant? Aba. Kumakain ako. Yan, kuya. Pumapasok sa restaurant? Sabi ko, ano ginagawa mo dito? Bawal squirrel dito. Aba, sabi ba naman sa akin, kung nakakagawa sila ng, di ba, nangyari noong una, meron kaming meron kami na war on drugs. At dahil dyan, ayan, sige, ang daming tumumba. Di ba? Talagang ayaw kayo magpakatino. Ayan, talagang nasa gupa. Laglag, tumba. Ilan ba ang napatay? Sabi ng squirrel ko, bakit hindi kaya ang mangyari, may tumumba din doon sa mga pulis na yan? Sabi ko, wag naman ganun. Para mapatunayan din nila na talagang seryoso sila na patigilin yung mga ganyan. Dahil pagka yan ang mga yan ang nagtumbahan, ay maiisip niyan, seryoso pala tong mga to. Baka nasa isip niya kuya ni Chiquito. Ha? Si Chiquito Malayo. Malayo. Siya yung superintendent na in charge ngayon sa counterintelligence. Alam ko Chiquito si Pangan. Meron ako alam na ibang Chiquito Diba kung Si Alfredo Lim. Si Alfredo Lim, kuya. Ang galing mo talaga, isa kang alamat. Malupit ang pagiging alamat ni Manong Joe. Tanong mo, Manong Joe, bakit daw Chiquito si Fred Lim? Di ba singkit din mata niya? Yan. Meron bang yan? Sabi mo. Meron bang etymology ang pagiging Chiquito ni maraming ibig sabihin yan. Di ba si Fred Lim, di ba dati tinatawag din na si Dirty Harry? Alam namin ba't siya Dirty Harry? Pero bakit siya Chiquito? Kilala mo ba si Dirty Harry? Si Clint Naririnig Eastwood. ko lang, kuya. Naririnig ko lang. Hindi mo kilala si Clint Eastwood? Kilala. Artista yan. Kilala mo. Kilala mo si Bonnie and Clyde? Isang alamat yan. 1930s. Yan, mga panahon yan. Yan ang mga kriminal nung panahon ni Manong Joe. Ilang taon ka na ba talaga, Manong Joe? Nung kabataan ni Manong Joe, yan ang mga sikat na sikat. Bonnie and Clyde. Diba? Sina John Dillinger. Kita mo ha, dinagdagan pa si Dillinger. Diba? Nakita mo yung attire ni Manong Joe? Yan, inspired ni Dillinger yan. Yan ang mga ganyan. Kaso, trinador siya kuya ni The Lady in Red. Tinuro siya kay J. Edgar Hoover. Kaya, ayan, nakita mo ha. Kilala mo si Lady in Red. Yung sabi niya. Kapag-anak mo ni Little Red Riding Hood. Baka apo nun, kuya, si Little Red Riding Hood. Well, aabangan natin itong mga susunod na mga mangyayari dahil sumasabay pa itong mga sinasabi ng mga hoax daw na banta ng Abu Sayyaf kagaya no sa SM Baguio City. Actually, lumabas na dati yun, kuya. Yung 15 million na yun. Lumabas na yun pero, kaya alam mo, nag-circulate lang ulit. Pero may mga iba-ibang schools of thought dyan. Dahil meron na namang squirrel na mga kung gumapang na naman. Ano sabi? Ilan ba yung squirrel mo na yan? Sabi sa akin, squirrel ko, dala-dala niya yung sabi niya, kuya, better safe than sorry. Sabi niya. Oo. Sino ba itong mga to? Wala. Merong mga iba-ibang mga intelligence report regarding that. At hindi naman yan binabaliwala ng ating mga... Pero naglabas na rin ng statement ng PNP na hoax nga yun. Well, pero we have to be vigilant. Still. Dapat, maingat pa rin tayo. Hoax man o hindi. Pero wag naman maging paranoid. Of course. Sino sa PNP ang naglabas? Wala kasi akong cellphone na iwan ko Kay si Lea. Meron nga, di ba merong? So anong department yung si Lea Ilagan yung nag-post sa Instagram. On the other hand, kuya, acting director, sino yung acting director na yan? DI ba? Intelligence, kuya? Tama, pinutol dun sa pagiging acting director, putol. Tasol ba? For appropriate action. But just the same, yung sinasabi ni Aling Beth, maging vigilant tayo, mapagbantay. Let's not be paranoid kasi walang mangyayari sa buhay natin pag naging paranoid tayo. Ang hirap lang ng kalagayan ng ating pamahalaan, kuya. Ang daming laban Ang dami ng gera.
MIA sa Abu Sayyaf, syempre. Sa sa ISIS na nasa Pilipinas na raw. Yes. Syempre ngayon yung mga walang hiyang miyembro ng PNP, yung ilang miyembro diyan. Tapos syempre ngayon si UNPA dahil nga sa yung usapang pangkapayapaan, pinag-withdraw na ng ating Pangulo, pinauwi na lahat sila. Yung mga... So, ang dami, ang hirap din. Yeah, kaya Attorney George at Aling Beth, tatandaan nyo yung mga bili ng ating mga matatanda kagaya ng binibili nila Manong Joe. Kaya pala nawala sa bakit parang kaming dalawa lang? Parang nawala si Ano ba yung bili ng mga matatanda? Yun ang bili nila Manong Joe. Ano ba daw? sabi? Ang sabi nila, choose your battle. Correct, tama. Hindi lahat dapat Ayan ang sinasabi natin. Kuya na matagal na, do not create unnecessary enemies. And complications. So, sinabi sa akin din na asawa ko yan eh. Sabi sa akin ng asawa ko. Lahat pinapatulan mo. Hindi, sabi sa akin ng asawa ko, alam mo yung bawal ang pikon mo na yan. Ay, kuya, may isusumbong ako sa bawal ang pikon. Naku, yan lang nga. Kuya, sabi ko, hindi naman ako si Monica yun. Sasabihin ko lang na kaaway mo, Monica yun. Hindi naman tayo nakikipag-away. Diba? Sa gawin ng mahanap tayo solusyon. Sa gawin ng Kalamba, yung mga pansol, yung sa may pansol area. Kasi yung sa Kalye Kamagong yan, Kamagong Street sa Pansol. Doon ka nag-hot spring? Hindi, yung nag-hot spring kami ng weekend. Ewan ko ba bakit. Kaya ka nagkakaroon ng sakit eh. Hindi ako. Bawal ako mag-swimming, kuya. Nagkakasakit lagi eh. Kita mo ngayon, may sakit na naman yan. Hindi, may sakit nga ako. Pero dahil natatakot ako sa yung mag-absent, pumasok ako. Baka mamaya sabihan mo na naman kami. Naman sinabi matigas ang kulo namin. Kinasensya ka pa ko. Parang tineterrorize ko kayo, ha? Kuya, ang dami namin natin-receive na text kanina pa. Sabi niya, uy, kompleto ang double kahit cards. ganyan ang boses. Sigurado matutuwa si kuya sa inyo niyan. Nakakatuwa naman talaga. At least ang ganda ng text nyo ngayon, di ba? Nakakatuwa, kompleto kayo. Bukas, pag kulang naman kayo, pagbabanta na ang lalabas sa text nyo. Pero sandali lang. Dun nga, dun sa may area ng Kamagong. Kasi yung kalye nila, halos di na madaanan ng kotse dahil baka malubog. Baka naman yun para sa bisikleta lang talaga. Grabe naman yun. Kasi parang sa palagay ko, yung mga tubig na tinatapon from swimming pool, doon nila dinadala sa kalye. Baha? Oo, baha talaga. Kala mo hindi nila doon dinadala yun. Hindi lang na-accommodate ng drainage. So ano reklamo mo ngayon? Ang reklamo ko, bakit may tubig sa kalye? Tubig sa kalye. Saan yung Kalamba? Kalamba. Sa may Kamagong Street. Bungad lang yun. Pupuntahin mo talaga si Monica doon. Iya mo siya. Ang hirap. Punta mo, Monica. Sabi mo, may reklamo ho ang isang hindi taga rito. Ganun sabihin. Itago natin sa pangalang Bet sa kasi napakalikot ng pako saan pumupunta. Kaya tuloy natitisod kung ano-anong problema. At least alam na nila, kuya, pag nagalit yung mga taga-Kalamba kung sinong nagsumbong. Ayan, si Aling Bet. Sige, tingnan natin yan at para hindi ka naabala sa pag-hot spring mo. Magandang umaga sa inyong tatlo. Babalik po. Good morning, Kuya. February 6, 2017, 6:34 in the morning. Balikan po natin si Rina na sa Valiente Arts sa Pasig City. Good morning, Rina. Hi, Kong. Good morning sa inyo dyan sa bahay ni Kuya. At syempre, nagbabalik tayo dito kay Ona Valiente. At on the spot na caricature portrait naman ang ating pag-aaralan ngayon. Alam mo, habang nag-news nga si Kuya kanina, ay na-drawing niya na agad. Si Kuya, papakita ko lang sa inyo, hindi pa to finished product, pero at least kamukha na ni Kuya. O, diba? Wow! Ang ganda, diba? On the spot yan, habang nag-news si Kuya, na-drawing na ni Ona agad yan. Pero tanungin natin si Ona, usually, gaano ba katagal yung pag-drawing ng is on the spot? Kapag on the spot, it takes around 7 to 10, basta less than 10 minutes. Less than 10 minutes tayo. Basta kailangan face-to-face yung ano mo. Tumatagal naman yung pagdodrawing ng kapag halimbawa may mga request yung mga guests ng mga bodies kung anong gusto nila. Gusto nila sumexy, gusto nila maging macho, gusto nila maging superhero. Ilan naman na nagpapatagal doon. But yung actual drawing, mabilis lang yon. Okay. Ano ni usually yung mga ginagawa nating katawan para sa ating caricature art? Like yung kay Kuya, sample natin, yung kay Kuya ginawa natin ay Superman. Yung kanyang katawan, di ba? Ano pa yung mga nagagawa natin?
superheroes or di kaya naman kung ano yung hobby nila or yung job nila. Pwede nila yun. Kung halimbawang kung halimbawa doktor sila, gusto nila nakasuot pang doktor sila. Hobby nila mag-golf, gusto nila nag-golf or guitarist sila. Yun, i-incorporate ko na lang kung ano yung personality nila. Okay. Ano po ba yung mga materyales na ginagamit natin sa pagdodrawing natin o sa paggawa natin ng caricature? Kasi nakita ko ang dami-dami yung gamit dito sa harapan natin ngayon. So ano ba to? Well, ang gamit naman sa caricature, basically, syempre, pencil, eraser, plus ako, ang ginagamit ko, brush pen. Brush pen, Brush pen na siya. Para sa mga mukha yan, para mas maging detailed ba yan? Kasi ang brush pen, pwede makapal, pwede manipis, yung kanyang strokes. Okay. Tapos, after that, kung halimbawa magko-color na, I use soft pastels para siyang chalk. Okay. Para siyang chalk. Ayan. Usually, yung mga art mong ganito, I'm sure, Sir Ona, binibenta mo rin to. Magkano yung mga price range nyo para dito? Kunyari, isang mukha lang, dalawang mukha, family portrait, magkakano yun? Ako. Ang medyo standard rate niyan, around 800 per head. Per head, oo. Sa mga A4 size na... A4 size pa lamang yun, 800. Per head kasi ang dito ang singilan ko. Okay, ayan. O sige, sir. Pagkatapos ni Kuya, ako naman yung idodrawing mo, Sure. diba? Ayan. And for more information about Sir Ona, saan ba niya kayo pwedeng makontakt, Sir Ona? Well, you can check my website, Valiente Arts Services, sa Facebook. Okay. Okay. Andun ang contact details niya, kasi, sir? Yep. Lahat yun. Nadoon yung mga sample of works ko. Hindi lang caricature to, hindi lang mga portrait, kundi lahat ng mga services offered sa Valiente Arts. At saka si Sir Ona, pwede nyo rin siyang i-hire para kapag kayo ay may children's party, pwede rin siya doon na on the spot na caricature portrait artist. Diba, Sir Ona? Birthday party, wedding, corporate, habang nag-iintay yung mga guests o yung mga clients nyo, pwede yan. Sa mga exhibits, pwede. O, para hindi naman sila mainip. And sa mga gantong caricature sa mga events, I'm sure blockbuster yan. Never na nawala ng pila itong mga gantong... Katulad ko, unang pumila sa inyo. Oo, last time. The last time around. Ayan, sige, pagpatuloy na natin yung ating drawet. Balikan muna natin si Kong Erin dyan sa bahay ni Kuya Kong. Yes, maraming salamat, Rina. Nasa Valiente Arts sa Pasig City. Of course, babalikan rin natin si Rina para makita yung caricature na. No, yung finished product, Miss Universe kaya. Para nakikita ko na yung partner di ba? Si Ayan. Tapos mamaya babalikan natin yung siya na kasama. Okay. Ito naman ko, tanong ko lang sa inyo, Doc Camille, and of course kay Kong, ano yung alam yung pinakamalaking dam dito sa Pilipinas? Pantabang? Hindi, Angat. Yun ba? Pero alam niyo po ba na merong kwento sa likod nga po ng ito, isa sa mga pinakamalaking dam dito sa Pilipinas? Let's all watch this. Ang Pantabangan Dam ay itinuturing na isa sa pinakamalinis na dam sa Pilipinas at second largest dam sa buong Asia. Dito nagmumula ang supply ng tubig sa irigasyon ng ilang bayan sa Nueva Ecija at maging sa ibang bahagi ng Gitnang Luzon. Alam niyo ba na ang lugar kung saan nakatayo ang nasabing infrastruktura ay dating tirahan ng mga mamamayan ng Pantabangan? Pantabangan ay isa sa pinakamatandang bayan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ito ay payapang namumuhay bago pa man maisipan ng ating pamahalang nasyonal sa magitan ng ating dating Pangulong Ferdinand Edgaril Marcos na magpatayo ng unang pinakamalaking dam sa buong Asia. Noong mga early or late 60s ay nagkaroon ng suliranin sa larangan ng agrikultura. Naisip ng dating Pangulong Marcos na mag-construct ng isang dam na siyang magpapasilbing patubig sa mga kabukiran natin sa Gitnang Luzon, hindi lang sa Nueva Ecija. Ang bayan ng Pantabangan ay sa isang mababa at patag na lugar. Sa paligid naman nito ay maraming mga kailugan na dumadaloy. Ang isa nga sa pinaka-ideal na maging dam ng mga panahong iyon ay dating bayan ng Pantabangan.
Nang sinimulan ang konstruksyon ng dam noong dekada 70, napilitang lumikas at mamuhay sa ibang lugar ang mga mamamayan ng lumang bayan ng Pantabangan. Silang nagsilbing sakripisyong tupa para bigyang daan ang kaunlaran ng Nueva Ecija, ng Central Luzon at ng buong Pilipinas sa kabuuan. Kapalit naman ng kanilang sakripisyo ay ang paglago ng ekonomiya sa nasabing bayan. Dagdag pa ng mga otoridad, malaking tulong di umano ang Pantabangan Dam sa industriya ng agrikultura sa Nueva Ecija. Anila, kung di umano dahil dito ay hindi magiging Rice Granary of the Philippines ang nasabing lalawigan. Diba nabanggit nila kanina, yung bago na-construct yung Pantabangan Dam, meron dun na bayan, community, Yes. diba? So ngayon nga, after completion ng dam, lumubog na talaga doon tuluyan yung buong bayan, ano? Pero come summer daw, bumababa yung tubig, lumalabas pa rin yung structure ng mga ibang bahay doon. So, yun yung parang pinakakwento noong Pantabangan Dam. Pero buhay pa rin kaya yung kwan kasi yung pangalan Pantabangan nandyan ba rin, lumipat lang yata yung kwan, bayan di ba? Oo. Parang naiba lang naiba yung lugar. Naiba yung lugar. I always thought Pantabangan was the catch basin of Angat. Baliktad pala yata. Baliktad pala. Or the separate structure. Ang Angat sa Ipo. Ipo Dam. Yeah. So ayan ang ating story behind Pantabangan Dam. Okay. So ano pang kwan? Pag-uusapan natin what's for breakfast? Ayan. Good morning, Kuya! Okay, ito na nga. Lagi ko sinasabi, pinakakaabangan nating segment dito sa bahay ni Kuya. Ang ating What's for Breakfast? And this time around, sino ba ating makakasamang chef? Good morning, Chef! Yui. Chef Yui Eusebio. Yan. Good morning. First time po? Yes, first time. Wow, welcome po sa bahay ni Kuya. And I'm sure kami ay matutuwa at masasarapan sa iyong gagawin na breakfast for us. Pero Chef, ano po ba yung iyong gagawin? Ang gagawin ko ay chicken. Chicken? Chicken Capri. Ooh, ano ba yun? Basically, chicken lang siya na may balsamic vinegar saka may melted mozzarella cheese. Yeah. Sige, very interesting. Huwag natin patagalin pa. Chef Yui, di ba ano po ba ang ingredients ng ating chicken Capri? So, pinakauna, syempre yung ating chicken fillet. No? Pwede tayo gumamit ng either breast or yung thigh part. So, depende na lang kung ano yung preferred natin. Cherry tomatoes, mozzarella cheese, basil, balsamic vinegar, olive oil, saka salt and pepper for the taste. Okay, and of course, paano ba ginagawa itong chicken Capri na to, Chef? So, unang-una, sisison natin yung chicken, salt and pepper. Then after that, i-fry lang natin siya. Siguro mga 3 minutes to 4 minutes per side. Ayan. Until golden brown. Importante na maluto yung chicken all throughout kasi chicken yan Yes. Ngayon, yung balsamic vinegar, ipo-pour natin. Kung saan natin niluto yung chicken, niluto yung chicken hanggang mag-reduce siya. Kasi sa procedure na yan, yung magiging balance yung taste ng balsamic vinegar. So, di ba, ang balsamic vinegar maasim? Yes. So, pag reduce mo siya, mababawasan ng acidity niya. At the same time, tatamis siya. Yan. Okay. And add basil saka tomatoes. Yan. And then, tapos niya, pag nag-reduce na siya, ibabalik mo ngayon yung chicken. Babalik mo, tapos lalagyan mo siya ng mozzarella cheese on top. Wow! Tapos tatakpan mo. Hanggang mag-melt lang yung cheese, saka ma-absorb ng chicken yung balsamic vinegar. Yan. So, Chef, so voila! Yan na nga. Ang ating chicken Capri by Chef Yui Eusebio. Pero tanong ko lang, Chef, doon sa chicken, do you recommend, di ba, una pinrito natin siya.
do you recommend na hindi masyado luto kasi ibabalik mo pa pala siya sa pan? Yes. Huwag mo masyado siyang i-overcook kasi pag nag-overcook yan, titigas na, no? Titigas yan, Tsaka, magda-dry yan. ano na, parang lasang sunog na yung lasa. Oo, mawawala na yung juices. Oo. I'm also interested, Chef, kanina dun sa ginawa, before you fried the chicken, di ba sinison mo siya ng pepper and salt? Yes. Ano, do you need to let it parang tawag dun, ma-absorb Hindi muna? na kailangan. Salt and pepper lang kagad. Okay lang yun. Tapos diretso na kagad. Okay. So all in all, mga ilang minute natin ginawa ito? More or less mga 15 minutes. 15 minutes. Or less pa nga eh. Okay. Oh, yan yun ang ating napakasarap na tignan na. Itsura pa lang masarap na. So mamaya titikman natin ang chicken capri by Chef Yui. So of course, may mga interested. I'm also interested. Paano kanila makukontak kung sakaling gusto nila mag-order po sa inyo, Chef, ng inyong mga niluluto or magtanong ng mga recipes. Yes. So may restaurant kami. Partners sa Chubs Chasers. Sa lang siya sa Kapitolyo. Yan. Meron kaming Facebook page. Ano po yung Facebook page at saka Instagram account? Chubs Chasers. Yung Instagram is Chubs_Chasers. And then telephone number? 0917 0927-824-1752. Oo. Dun sa Chub Chaser, ano pa po yung mga kincater? Ano yun? More of mga ribs and steaks. Wow. Ito kasi part to ng mga catering services namin. Okay. So next time pagpunta mo dito, yun naman yung dadalhin mo, Yes. ribs and steaks. Okay, meron po ba kayong gusto batian, Chef? Wala na. Wala na, yun na lang. Okay, maraming salamat po kay Chef Yui Eusebio. Thank you. Okay, sa pagbigay po sa amin o paghanda sa amin ng chicken capri na maya-maya lamang kakainin na namin. Yes, and pinamaganda sa lahat, healthy siya. Healthy, of course. Healthy. Right, thank you, Chef. Samantala, balikan muli natin si Rina na nasa Valiente Art sa Pasig City. Ayan, makikita na natin yung caricature niya. Rina! Rina, good morning sa inyo dyan. Kong Erin, good morning. Ayan, ito na on the spot na nga yung aking pag-drawing ni Sir Ona Valiente dito sa aking mukha. Kasama si Ayan. No? Kanina pinauna na natin yung pag-drawing dito kay Ayan para may partner naman ako, para masaya, diba? Ayan, so kanina sabi lang niya sa akin, basta tingin lang daw ako sa kanya. Tapos mga ilang minutes lang, wala pa atang 7 minutes, nakuha na ni Sir Ona itong aking mukha. Pakita natin, no? Medyo nakikita na, diba? Ayan, ito, harap natin sa camera. Oh, 'di ba? Medyo kahawig ko na siya, 'di ba? Mag-agree naman kayo. Ayan, medyo kahawig ko na siya. Tsaka medyo patapos na rin siya. At ito naman yung kay Kuya kanina. Pakita lang ulit natin. Nagkaroon na ng kulay yung kanyang mukha. Tapos mamaya daw, pagpapatuloy niya yung pagkulay dun sa kanyang katawan na si Superman. At kung kilala niyo si Hilbert, ayan din yung kay Hilbert kanina. Ayan, 'di ba? Kamukhang-kamukha din niya. Sabi nga niya, instant daw to na Photoshop eh. Walang wrinkles, walang pimples. Ayan, 'di ba? Tapos kanina tinry ko rin si Ivy, pero pagpasensyahan nyo na, ito lang ang aking kaya. Yan lang ang aking kaya i-drawing na si Ivy. Ayan. Walaan nyo kung sino. Ay, nasabi ko na, si Ivy. Ayan. So, ngayon ongoing. Pero habang ongoing ang aking caricature portrait, once again, Sir Ona, saan po ba nila kayo pwedeng kontakin? Facebook, Valiente Arts. Pakihanap lang po ang Valiente Arts sa Facebook. Okay. And contact numbers? You can reach me through 621-3908 and 0906-317-4809. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Sir Ona Valiente. Maraming salamat din po, Ms. Rina. Thank you so much. Balik sa inyo dyan sa bahay ni Kuya. Okay, maraming salamat Rina mula dyan sa Valiente Arts sa Pasig City. Puntahan po natin ang ating mga kaibigan sa huntahan kay Attorney G, Jocas at kay Beth. In between. At sabi naman din ni Basti, nakausap naman daw niya ang kanyang ama Oy, good via morning. social media. Sinabihan niya si Nico, Sheila. Dito ka, mukhang tinatawag na tayo ni Kong. Oy, Attorney G. Oo, naririnig ko yung usapan dyan tungkol kay Basti. Alam mo naman eh. Showbiz kami. Yun ang kagandahan na nasa radyo ko. Manidiscuss mo lahat eh. Pinapauwi na daw ng Pangulo eh. Uwi ka na. Come home, son. Diba? Para bang si Tita Beth nagpadala ng telegrama kay nanay niya? Ano sabi? Una naman eh. Dear nanay, send money, no daughter. Your friend, Beth. Friend na muna kasi wala pa. Wala. Pag nagpadala na, thank you ma. Ganun na.
Well, of course, Attorney G, itong week syempre maraming mangyayari ulit dyan sa House of Representatives dahil sa issue ng death penalty. Magka-quorum na kaya? May mangyayari kung haba kasi yung speech ni Congressman Frederick Castro Imagine ko pa siya paano mag-speech. Hindi, nung naging guest nga ni Kuya yan sinabi nga niya tinanong nga ni Kuya, di ba ikaw dating anti-death penalty? Huli siya Kaya ngayon death penalty ka. Kaya mahaba yung pinaliwanag yata sa Kongreso ngayon. Nag-explain. Uwian tuloy mga Kaya nag-uwian. Na-question ni Congressman Atienza yung quorum at nalaman, wala lang talagang quorum. At saka lumalabas kong na marami ng mga administration congressmen na ayaw na rin na i-revive ang death penalty. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay mag-abstain daw. Ang Nograles brothers, there are two of them in Congress, are going to vote against. Si Nonoy Andaya Jr. Kakontra din. Lumalabas nga na mas marami na ngayon ang tutol kaysa pabor. Ako naman para sa akin talaga kung dito sa issue na ito, kinakailangan ang maging boto ng mga miyembro ng Kongreso hindi nakabase sa party affiliation nila. Ito talaga siguro man, kahit nung ikaw ay nando sa Kongreso, ay ito'y nakabase sa iyong personal na paniniwala at doon sa kung ano yung sinusuportahan ng iyong constituents. Kasi hindi pa pwedeng party vote ito kasi napaka-serious at napakalaking issue ito para maging party vote lamang. Although, linawin na natin kung the death penalty is still there. We still have the death penalty dahil it is provided for in our Constitution. It is just the mode of carrying it out na ika nga inalis. And kailangan may enabling law uli. Of course. Precisely. So, technically speaking, we still have the death penalty but we have no way of carrying it out right now. Dahil it is not provided for by law dahil yung dating batas that provided for lethal injection was repealed. So, ito ngayon yung pinag-uusapan. To revive it, we have to provide a way kung firing squad man, or electric chair, or lethal injection, or kung anumang paraan. Attorney G, gusto ko lang muna magpasalamat kay Doc Camille, na kasama po natin dito sa ngayong Lunes ng umaga, Doc Camille. Salamat din. Good morning, Attorney. Yung diniscuss kanina ni Doc Camille, yun yung talagang ni-request ko sa kanya nung nandiyan ako. Sabi ko sana matalakay yan dahil talagang ngayon mukhang yan ang sakit ng mga kabataan ngayon, ng mga bata, mga bulinggit. At the same time, yan din yung nagiging sakit ng mga magulang. Pagka medyo umiiyak, binibigyan na lang ng gadget. Attorney G, paano mo hinahandle ito? Ako, alam ko, meron kang inaalagaan. Ay, hindi. Nung una, sinubukan namin na mapabigyan nga ganyan. Bandang huli, tinanggal na namin, tapos laruan na lang sila ng laruan. Yung mga the usual laruan. Nung binibigyan mo sila ngayon ayaw na. Ng cellphone o kaya ng iPad, ayaw na. Yung laruan na ang pinipili. Siguro nga mas maganda habang maaga, alisin na. Kasi pag tumagal, ipaglalaban, mainit ang ulo lagi ng bata. Pagkatapos pumapalag pa kapag kinukuha mo yung kanyang gadget. Totoo yan. Si Doc Camille pala, Prof. George Litabet, original yan sa UNTV, dati sa Victoria Avenue, nandyan na yan Totoo yun. Nalapit lang kasi. Bahay pala ang studio noon. Kagabi, napanood ko na naman si Doc Camille. Ganun, lumabas din siya kagabi. Kagabi, siyempre. Sa ibang istasyon naman yun. Sikat na sikat. In demand rin pala. Hindi, original ako dito. Tingnan niyo naman, kahit gano'ng kaaga, nandito ako. Kung para sa iyong kaalaman, habang wala ka mag-isang nag-host. Kawawa. Naiwanan. Wala pang kasama mag-isang nag-host. Hindi ba namin ito kami lang gagawin? Nagulat siya nun. Ayan. Happy birthday daw. Kay Sir Ramon Suangco from Jaja. Siguro. Ayan. Okay. Sige, maraming salamat. Daddy. Ni Jaja ang ating makeup artist. Happy birthday. At akala ng daddy ni Jaja, siya yung binanggit mo na makeup artist na na tinakbuhan nung kanyang naka-eyeball. Hindi po, siya lang po yung makeup artist na nung isang araw. Hindi rin daw si Kim. Nung isang araw, nawala ng malay. Dahil nag-zipline na. Maraming salamat, Kong. Maraming salamat, Doc. At pansamantala po muna kami papaalam sa huntahan. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako po si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Magandang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat. Punta natin si Kuya at Angel para sa ikatlong paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. So wala na ba tong February 22 to 25? Well, on hold.
On hold muna kuya siguro dahil Wala. as far as the president cancel. Pack your bags. Sabi niya, go home. Pinapauwi na kuya. Ang sinasabi ni Fidel Agcawili, yung chief negotiator, hindi, teka muna. At yan aalamin siguro, maganda matanong mo nga rin yan kay Secretary Bello. Sabi ni Fidel Agcawili, hindi, kasi nakalagay doon sa JASIG na may 30 days para ma-inform mo yung other party na tapos na ang usapang pangkapayapaan. So dapat daw may formal notice pa. Ang tanong, pagka ba ganito, kinakailangan pa ba yung mga formal notice na yan? Kasi hindi naman natapos eh. Diba? Hindi tinutuloy. Parang isinususpend dahil sa parang kumbaga breach na to di ba? Correct. Noong mga initial na usapan. Mabigat-bigat ito dahil Nakakalungkot kuya talaga. Tsaka merong mga pinakawalan, di ba? Yung mga pinakawalan for the peace talks ng mga consultants. Ang sinasabi ng presidente dito, they are still criminals. Yes. So, ano ba ito? Will they be issued warrant of arrest o paano? Kasi kuya, remember kaya sila nakalaya dahil may mga kaso sila sa korte. Naniniwala ako ang ginawa ng mga prosecutors ng pamahalaan dyan, nag-file yan ng motion. O sila, yung mismong mga abogado nila nag-file ng motion sa korte, hindi nag-oppose o nag-object yung mga abogado ng pamahalaan para payagan yung temporary liberty sa pamamagitan ng bail. Kaya kung may magkakansela ng bail, hindi ang ating puno ehekutibo, kung hindi ang mga korte. So siguro, ang gagawin ng mga DOJ prosecutors na naka-assign sa bawat korte, magpapalit sila ngayon ng motion to cancel bail. Tsaka di ba po, di uhuli na naman nila yan. Kasi, ang problema kuya, may threat si Pangulong Duterte na ika-cancel din yung kanilang passport. So pagka cancel sila, wala silang choice kung hindi mag-seek ng asylum sa bansang kung saan nandun sila ngayon. Ganun ang mangyayari kuya dahil unless they return to the country through the back door. But then kung wala silang passport kuya, mahirapan sila. But then again, alam naman natin na they can always buy fake passports. May mga pamamaraan naman dyan. Pero mahirapan sila. Yun ba hindi naman magiging hindi maganda ang dating? Kasi kung nandun sila sa process ng pag-uusap pang kapayapaan. Kung kinansela, dapat mabigyan din naman sila ng pagkakataon makabalik. Diba? Dahil kaya sila nakarating doon because merong usapin ng itong dapat ay peace talks. Ang sabi ng Pangulo natin, kuya, mas maganda daw. Hindi naman niya automatic na inuutos agad yung pagkansela. Pero sabi niya, kung ako yung mga peace negotiators ay mga consultant, bumalik na sila sa Pilipinas at magpakulong na muli. Pero alam natin, medyo hindi magpakulong na muli. Na hindi naman siguro gusto ng mga pakawalan kuya dahil siyempre babalik sila doon sa saan sila nanggaling, sa kulungan. Yes. But they would rather stay abroad and be free than go back here and become prisoners again. Well, malungkot. At tingnan natin kung ano ang magiging development dahil ang sinasabi daw dito ni Agcawili, lahat ng consultant nandito na sa Pilipinas ngayon. Nakauwi na. Well, ang problema ngayon ay kung nakapag-file sila ng bail, Attorney George, di ba? Kung nakapag-file sila ng bail, ibig sabihin, legal yung kanilang paglaya. Pero ang pwede bang mangyari dyan yung ini-issuing bail? Wala naman kasi silang nilabag halimbawa doon sa batas sa utos ng korte. Na sinabi ng korte regarding sa bail. Di naman sila nag-jump bail or whatever. Ano ang pwedeng dahilan to cancel naman yung bail nila? Depende sa kuya kung ano ang ginamit na dahilan ng mga prosecutors para i-approve. Nung hindi sila nag-oppose at nung suportahan nila yung motion ng depensa na makapagpiyansa. Alam mo kuya, ang what is ironic dito sa kalagayang ito kung na-monitor din natin, yung sinabi ni Agcawili, sabi niya, ang paglaya ng mga consultant na ito ay sa pamamagitan ng korte and therefore, kung korte lamang ang pwede magpa-aresto sa kanila o humuli. And yet, sinasabi nila na dapat pakawalan ng Pangulong Duterte ang 400 pang political prisoners. Remember kuya,
pagka gusto nila paano pakakawalan ng Pangulong Duterte yung 400 basta-basta na lang, may mga kaso nga sa korte yung mga yan. And therefore, you need approval of the court. Yes. Ibig sabihin, kuya, if it suits them, i-invoke nila, korte lang ang pwede makapag-aresto muli niyan. Pagka naman paagay sa kanila, pag hindi convenient. Pwede. Pwedeng para pakawalan ng presidente, gano'n na sasabihin. Pag gusto nila pakawalan, ang tingin nila, presidente lang pwede magpakawala. Which is not right because dadaan pa sa korte. So far, wala pa tayong nakikitang magandang naibigay man lang na show of good faith. Pero ang mabigat dito kasi mismong yung ipinakita ng presidente na ngayon na kawalan ng pag-asa dito sa talks na to dahil yung salita niya na peace with the communists might not come in this generation, although there's the word might not. Pero still, di ba, medyo parang na yan, larawan na ng hopelessness. Para bang, kuya, on a scale 1 to 10, parang 2, 3 na lang. 3 na lang. At saka kuya, medyo nasaktan ng Pangulo sa nangyayari doon sa 3 sundalo natin. Noong isang araw, isipin nyo, nagtalagang overkill yon. 27 yung tama nung isa, yung isa 26, mabigat. Yung isa 24 na tama ng bala. Totoo yan. Para bang kuya, tig-isang magasin sila? Parang busan sila ng tig-isang magasin. Tsaka hindi, parang ang dating ngayon nun, parang ang mensahe bastusan. Ayun, yun kuya. While halimbawa, sabihin na natin na sinasabi nila na while ongoing ang peace talks, pwede naman magkaroon ng active na pakikipaglaban din, pero may rules of war din, di ba? At meron din naman na masasabi ka na ito ba'y talagang tahasang pagtingin pababa doon sa kalagayan din nating mga sundalo dahil yung 27, 26, 24. Oo, ganun ang tama ng bala na nasapit ng ating 3 sundalo, kuya, na pinuntahan ng ating Pangulo. Diyan pumapasok, kuya, yung issue ng command and control. Ang issue diyan, among others, is kontrolado ba talaga ni Joma Sison? Nung mga nakikipag-negotiate. Yan. At ng grupo niya, ang lahat nila na ng mga grupo, units, tauhan sa buong bansa. Dahil kung hindi, di ba mahirap makipag-peace talks na may isang front or unit na hindi sumasang-ayon o hindi sumusunod sa mga utos nila. Kasi mangyari, okay kaming dalawa. Nag-agree tayo. Pero pinagkasunduan natin ang implementation doon sa ibaba. Hindi namang nasa ibaba, di naman susunod. Tulad kunyari, Prof. George, yung pinamumunuan ni George Madlos in Northern Mindanao. Hindi naman attorney George yan. Iba yun. Jorge. Ang spelling na pangalan niya parang Jorge. At saka kuya, kaya ngayon, dapat din natin abangan, ano ang gagawin noong mga miyembro ng gabinete ng ating Pangulo, yung 4 na kung saan sila ay dati mga miyembro ng makakaliwang grupo, sila ba ay magre-resign? Sila ba ay mananatili? Kasi sa aking palagay, pinagkaloob sa kanila yon dahil nga pinakita ng ating Pangulong Duterte yung kanyang good faith na ito, nilalagay ko kayo sa napaka-crucial na mga Department of Agrarian Reform, DSWD. Si Mariano. Yes. Isa. Si Taguiwalo sa DSWD. Si Lisa Masa sa Anti-Poverty Commission. Okay. At saka merong isa pa na nilagay sila may mga undersecretaries pa. At tandaan natin, kuya, ang isa sa pinakamalapit sa ating Pangulo at pinaka-powerful at pinaka-influential sa ating Pangulo ay dating NPA, si Leoncio Evasco, ang Secretary to the Cabinet. Di ba? Although dati na siyang pare, pero syempre yung kanyang mga paniniwala ay nanggaling din sa paniniwala ng makakaliwa. They have one other option, kuya. They can also disown Joma Sison or distance themselves from Joma Sison and remain members of the cabinet. But it is up to them. Pero mabigat yun nga lang, nung tinatanong ko nga si Kapaing Mariano sabi ko, paano ho mangyayari ngayon na yung batas na tinututulan ninyo noong mga panahon na hindi kayo ang sekretaryo ng agraryo, yun ang ipatutupad nyo ngayon. Di ba parang nahirap din ang posisyon ko. Hindi, tsaka ang mabigat kasi doon is yung pagpapatupad ng half-hearted ka. Di ba parang paano may papatupad isang bagay na tinututulan mo nga? Hindi pa naman unless na yan ay naamyendahan na. So while it has not been amended,
That's the law. ipapatupad mo yan. Because diba? it's the law. Exactly. So the law may be harsh, but it is the law. And even if you don't agree with the law, you have to impose the law. And while you are directly opposing to those laws na ngayon ay ikaw ang magpapatupad. Parang may paradox. Ano? Ngayon, may ganyan pang mga conflict. So, malalagay nga palagay ko sa malaking question mark na naman dyan kung ano ang mangyayari dito. Although, sinasabi naman nila kasi tinatanong ko, ikaw ba NPA ka ba? Sabi ko kay Kalisa, hindi. Hindi ka. Si Kapa Hindi rin. Pero kuya wag nating isabihin na tapos na talaga ang usapang pangkapayapaan. Kasi sa bandang huli, alam mo naman, kuya, ito ay games of the generals. Ito yung labanan ng mga, ito yung what we call a psychological warfare. Siyempre, kung makikipag-usap ka, kinakailangan naman doon sa level na medyo mataas-taas din ang iyong antas. So, siyempre, kung lagi ka nalang bigay ng bigay, sasamantalahin naman ng other party. Maaari din naman na tinatapos ito ng Pangulo, sinasabi ito ng Pangulo, but without prejudice, sa pagbabago ng kanyang isip, depende sa mga development na mangyayari sa mga susunod na araw. Ika nga kuya, kahit nasara na ang pinto, pwede pa naman buksan. Oo. Huwag lang ikandado. Huwag lang diba? At iwala ang susi. Kasi tago. Sino ang maliban na meron kang locksmith na kukuhanin ulit, diba? At mabigat kapag ka winilding na. Although hindi naman yun ang isang nakikita natin dahil sinasabi nga ng Pangulo, might not be in this generation. So there might be other generations to come. And when we are speaking of generations, kuya, one generation is at least 20 years. Diba? So for the next 20 years, yan siguro ang ibig sabihin niya. Well, hindi lang yun. Baka abutin na ng 1,000 taon yan. You can talk peace and have tingnan natin kung ano pang magiging ang atin lang ay maipanalangin pa rin natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan, lalo na doon sa mga lugar na talagang nangyayari yung conflict, ano? At ako'y hindi pa ipinapanganak, meron ng ganyan. Ngayon malapit na rin ako sa hukay, andyan pa rin yung usapin na yan, di ba? So, hindi, alam mo, every day we grow older. Tomorrow you will be a day older. So that is going to be at least an inch closer to your grave. Diba? So we have to face it. Hindi naman tayo mananatiling basta't bata. Diba? Kaya lang, ang pag-asa natin sana, mayroon maiwanan namang magaganda pa rin dun sa mga hindi pa aabutan ng milenyo. Tsaka yung mga children of war, yun na napaka-kawawa dahil isipin mo, lumaki sila. Lalo doon sa mga conflict areas. Lumaki sila doon sa lugar na walang ibang nagis ng kundi putok ng bala, sabog ng bomba. In the end, makikisali na lang din sila. Tapos, pasok bukas, isang buwang wala. Tapos, diba, ganun tapos, dito, evacuate doon. May classroom today, sa isang araw, ala na dahil natamaan na ng bomba. Napakadali dating siyempre magsalita yung mga nandito sa urban areas, sa Metro Manila. Hindi natin nararanasan doon. Napakahirap yung ikaw walang permanenteng lugar. Takot nila. Kasi lagi kang nadadrive out ng lugar dahil sa mga bombang maaaring tumamasa. Konting putok lang. Talagang, takot. Hindi sila mapakali. Ayun. Ikaw man yun. Diba? Well, tingnan natin kung ano pa ang magiging pag-usan nito. Maraming salamat, Attorney George. Thank you, kuya. Aling Bet Santiago at si Manong Joe Castigador ang ating alamat. 888 years old.